Sa mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. And ito na yung letter C natin. Last patungkol dito sa confusion na. Susunod na yung covenant natin or calling ni Abraham. Actually, hindi naman talaga yun yung actual calling na ni Abraham. Parang lineage lang niya yung sa chapter 11. Kung itutuloy natin yung pagbabasa. Chapter 11 verse 10. Generation of Shem na papunta kay Abraham. So sa theological implication for human unity and diversity, dito maintindihan natin na yung consequence ng human unity apart from divine guidance, it will lead to confusion at saka division. Iyon nga ang sinasabi ko, yung church na hindi humahayo, sometimes God is sending confusion inside the church para sila mag-scatter. That's why isa sa mga nakita ko sa tagal ko ng Christian din, ang hirap ko naman sabihin na pinanganak akong born again. Hindi eh. Pinanganak akong Christian kasi religion eh. Pero hindi ibig sabihin na Christian ka, may relationship ka, no? So, nung pinanganak ako, ang dami ko na nakita ang mga churches. One thing na napansin ko, maliban sa leadership, ay isang dahilan ng division pag hindi ka na humahayo. Pag wala ng church multiplication program sa loob ng ating iglesia na ginaganapan, si Lord na magko-confuse diyan para mag-away-away mga leader para kumalat sila. 'Di ba? Kasi ang ginagawa ng mga churches ngayon, nagpapaganda ng instrument. Kamusta naman yung pagpapaganda nyo ng mission? Ang laki ng gastos nyo, 100,000, kalahating milyon sa instrument nyo. Kamusta naman yung outreaches nyo sa mga may hirap? 'Di ba? Ang kingdom ng Lord, hindi lang naman pang mayayaman yan. Sabi nga lumabas ka, kunin mo yung mga pingkaw, bulag, 'di ba? Mga palaboy. So, ang nagiging problema, ang laki-laki na nga ng church. Kaya minsan nagkakaroon ng mga problema sa mga leadership kasi mas lacking sila sa mission, no? Ang sabi ng Lord ay kumalat to scatter, humayo, go, 'di ba? Into all the world, hindi go and make a towering church. Hindi masama, hindi ako against doon as long as no isinasama din sa budget nyo ang mission. Okay po ba? So praise the Lord. Ako'y nagagalak sa mga yung tumulong sa mga nasalanta at isang naging beneficiary natin si Pastor Manalo. And we will be sending also sa tulong ng mga kapatid natin. I don't like to mention the name. Kilala niya na rin po ang sarili niya. Nandito po siya. Baka mawala na siya ng reward sa langit pag binanggit ko. So sila po ay tumulong, and kapag mayroon kayo talagang nakitang nasalanta, i-PM nyo ko and we can send help. Hindi po ako yon, hindi galing sa akin, channel lang po tayo. Okay? Discredit to me. All glory to God. So, in contrast, the work of Christ restore unity, and by bringing together diverse nation into one collective body, the church, transcending cultural and linguistic barriers. Kaya nga, di ba? Sabi doon ay may makikita sa langit, they are from different kind of tongues. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor to the name of Jesus Christ. He is the Lamb of God. Amen po ba? He is the Lamb of God that unites all language, dividing the barriers of religion and languages. So, dito makikita talaga natin na si Jesus Christ yung ating patuloy na itinataas. And letter A, God desire unity, not uniformity apart from Him. Marami kasi nawala na nga sa religion, pagbalik loob nila, instead na relationship ang ibibuild, religion pa rin. Gumagawa ng set of law para ipakita na may unity sila. Ang labas namang kulto.
Pag hindi ka nakiayon sa kanilang mindset, limbawa, dapat magsuot kayo ng puti. Pag itim, sa demonyo. Pag hindi ka ganon, hindi kayo maliligtas. Magtiis kayo, dapat nakaputi tayong lahat. So parang nagiging ang batas ng tao ay nagiging batas na ng Diyos na minsan, ayun na nga, halos umabot na sa pag nag-lipstick ka o kaya sing-sing at hikaw, sa demonyo ka na. Which is, sa Book of Enoch, ang nagturo nga ng mga demonyo, pero pinalaya na tayo sa ganyan. Hindi na tayo na-judge sa mga ganyan. Dahil kung ayaw mo ng mga lipstick at mga hikaw, hindi ko naman pinopromote na ganun, no? Huwag lang pasikat na tila baga paghaharap ka sa pulpito, dapat sikat yung singsing mo, yung ginto mong malalaki. Kung kaya na wala, wag na lang. Pero hindi ibig sabihin na meron, sa demonyo ka na agad. Amen po ba? Agree po ba kayo sa akin? So may mga ganun kasi na ibinabalik tayo sa relihiyon, which is doon na nga tayo pinalaya ni Jesus Christ eh. Amen po ba? So human unity without divine submission leads us to collective pride and rebellion, na kapag yun nga, yung unity nila doon, nagiging pride nila. Kaya maraming nagkakaisang relihiyon ngayon na kahit mali-mali naman dahil may pagkakaisa sila, pride na nila yun. Hindi na sila, ang hirap ng gibain. Kahit sabihin natin na mali ang turo nila pero malawak na sila, mahirap na gibain. Bakit? Pride na yun eh. Plus yung rebellion nila sa katuruan ng Panginoon. At pinatunayan na nila na tama sila kahit mali. Dahil meron silang pagkakaisa. 'Di ba? They are justifying themselves apart from the will of the Lord. The true unity is found in Christ lang, kapatid, hindi sa mga set of laws natin na galing sa tao. Not in cultural or political uniformity, kapatid. Hindi porke ganyan ang kultura na nakita natin ay gagayahin na ng lahat and gagawin nating uniform. Or dapat lahat susundin, 'di ba? Halimbawa, yung mga umaawit ng ayan, may mga drum set, malalakas na instrument, dapat ba lahat ganun? Or dapat choir, lahat ba dapat naka-choir? Paano pa naman kung paano kung yung mga igorot ang nagpasimula ng Kristiyano, dapat nakabahag tayo at nagpapatupatog tayo ng na gogong tayo nung tinatahag nila yung mga ganyan. Paano kung ganun din ang gawin nilang uniform? Sila una naging Kristiyano, pag hindi tayo ganun na maghuhubad, dapat daw, halimbawa lang kung magfo-form ako ng isang theological reasoning, no? Ay dapat tulad ni Adan at Eva, okay lang kahit ubad, na kahit makita yung kumakalembang dyan sa'yo, hindi ka magkakaroon ng mali siya. Kasi wala namang mali siya sa paraiso. Kaya dapat kung may utak paraiso ka, utak Diyos, wala ka ng mali siya. Pwede ba yung ganun? Nasa laman ka, tas wala kang mali siya. Pero biblical. O, di ba? Tsaka ganun sila doon. Kahit ganun sila na magpuri at sumamba, wala talaga silang mali siya. Kaya merong nanalong um, documentary, ay sabi doon, walang rape sa Bontok. Which is kahit kahit wala silang mga pantakip, walang mga malilibog doon, 'di ba? Pero hindi mo pwedeng i-universalize. Naintindihan niyo po? Tama, tama yung ganong kaisipan. At tulad nito, may nakita ko sa Facebook na may isang artista, dalaga na yung anak niya. Kinis niya sa lips, which is, sabi niyang mga tao, dahil Pilipino, sagwa, sagwa, sagwa. Masagwa talaga ka, Pilipino ka. Pero kung yun ang kultura in a small way sa kanilang pamilya at walang kasagwaan doon, utak na lang tao minsan nang nagiging masama. Kaya nga sabi nila, you are who you think you are. Naintindihan nyo? And sometimes, you are who you think they are. Kaya nga yung magnanakaw ka, galit sa kapwa magnanakaw. Kaya hindi pwedeng universalize ang isang bagay culturally at gagawin mong uniformity. Okay po ba? So we can approach God in different ways, basta hindi against sa 100% na will ng Panginoon na ano tayo, na kung paano tayong sambahin siya at purihin siya. Okay po ba? So, sasakay pa rin talaga yung kultura doon minsan, pero hindi siya uniform. Hindi mo pwedeng applied lahat sa lahat.
So may context yan. So balik tayo dito sa yun nga, yung sa Ephesians, basahin niyo na lang po, i-take note na lang na true unity is found in Christ sa John 17:21, in Ephesians 2:14. At ikalawang theological implication ng Babel is diversity was God's doing and not a curse. Akala natin sinumpa kaya alam mo yung mga pagkakaiba-iba ng natin language, sumpa yun ng Lord eh. May narinig kasi akong ganun na kung bakit daw iba-iba ang lengguwahe ng tao, sumpa yun ng Diyos. Actually, language and cultural diversity are the result of divine will, not a human failure per se. No? Alam na ng Lord na possible mangyari ito. Ito ang dahilan na mag-scatter lang talaga sila. So, nahabag ang Diyos. Yun yung ginawang yun yung dapat gawin sa kanila. So, diversity is later embraced in the gospel. See Acts 2, 1-12. Reversal talaga ng Babel ang Pentecost. Amen po. Sabi ni Brother John Gilly, yung motibo talaga ang mahalaga. Opo, talagang motibo nga. And sometimes, because ang tao, liko ang utak, they are misinterpreting something na hindi sila yon. So, gusto nila yung subjective nila or yung damdamin nila maging objective nila o maging batas nila na dapat yun din ang gagawin ng iba. So, sa hermeneutics, hindi lang dapat pure subjective or pure objective, dapat tayo transjective. Alalahanin din natin yung mararamdaman ng ibang tao, at the same time hindi natin i-compromise yung batas ng Panginoon. And that is respect. So number 3, divine judgment is often redemptive. The scattering was a judgment, but also means of fulfilling God's plan for the nation. Kasi kung hindi ginawa ng Lord, wala na. Kung hindi nagkahiwa-hiwalay yung ating mga salita. But still, God united us in one language, and that is called love through Christ. Kasi pag yung love apart from Christ, ay hindi ito tinatawag na perfect love. At ang mga anak ng Diyos na umiibig ng totoo, sabi nga sa Matthew chapter 5:44 onwards, we have to love our enemy. At ang mga nakakagawa na lang na yon ay yung mga ganap na anak ng Diyos. Kung gusto mo maging ganap, mahalin mo ang iyong kaaway. Di ba po? And God's action push humanity toward the dependence on Him, not self-reliance. So, praise the Lord. At maraming salamat sa 31 na nakasubaybay. Kung bago kayong nanonood ngayon, kindly chat kung saan po kayo naroon. Kung ikaw ay nasa abroad or Pangasinan, Pampanga, chat po natin ang ating location para makamusta natin at ma-shoutout natin ang bawat isa. So that's chapter 11 verse 1 hanggang 9 ng Genesis 11, yung story about Babel. Sa mga medyo late, pwede po kayong mag-rewatch or hintayin natin na may re-upload ito sa YouTube. Kasi after a month, dinidelete ni Meta ang mga live stream eh. Yun ang ni Meta. Ayaw nang kikita ka ng malaki. So, yan. Pero sa atin, hindi naman kita habol natin. Ang habol natin ay Kristo, hindi kita. Amen. May share ang gospel ni Jesus Christ. So that's the theological implication for human unity and diversity. So kung may question kayo, pwede kayo mag-type ng question bago tayo mag-move forward. At sa mga na-amaze sa aking PowerPoint, meron po tayong pagtuturo. May pagtuturo po tayo paano gumawa ng ganitong PowerPoint. At ministry enhancement using AI technology, theology and AI technology. So, tuturuan ko kayong maging composer in 1 minute. Makagawa ng libro, ng website, nang wala pang 5 minuto. And also this presentation. Syempre, ito ay isang course kasi ang artificial intelligence, ang paggamit dito ay isang kurso na maging sa mga colleges ngayon.
And this is a race and competition. Kapag hindi ka sumabay, mawawalan ka ng trabaho. That's why inoffer na nila itong kurso sa college, sa mga business. So maraming implication and application ang AI technology, and sa even the ministry. Gumawa nga ako ng prayer sample sa AI. Nako, mas magaling pang mag-pray ang AI kaysa sa ibang mga pastor. Yung mag-construct, no? Karamihan nga sa atin, puro Lord na lang naririnig. Mas marami pa yung Lord kaysa yung construction talaga na papuri sa Panginoon. But then, hindi naman sinasabing masama naman yung puro Lord. Pero may mga maayos talaga na constructions din, ano? At we can use this for the glory of God. Kaya yun yung gusto kong ministry enhancement using AI technology. So isang kurso po yun na i-offer natin maybe September or October. At mapag-aaralan nyo rin ito. So ayan. Shout out kay Brother John Gilly from Bungabon. Pag mapunta kayo ng Pangasinan, dadaan kayong Umingan. Daan po kayo sa Lupao. Magkape po tayo, Brother Gilly. And Sister Jem Niro. Thanks for... O dyan ka lang sa Nueva Ecija, magkapit pa lang po tayo. Tara kape bukas. So, brother, meron ako ditong 8-in-1 coffee. Yung coffee na may dragon fruit. Saan ka makakatikim nun? So, may dragon fruit talaga siya. May mga pula-pulang maliliit na powder. So, let's continue ba? May mga question po ba sa Zoom natin, mga kapatid? Tignan ko lang yung chat box natin. Puro amin lang naman nakita ko dito. Ito ang ginagamit ko sa school AI. So, Sister Mirna, pwede kayo magtanong? 1 minute. Wala na. So, ito, babasahin ko na lang. Dahil itong genealogy lang naman tong karugtong. So, let me just read. Bumalik tayo dito. Andali. Dito na tayo kay Abraham. So, hindi naman ito sobrang yung parang even though significant siya, pero basahin na lang natin yung kay Abraham. Genealogy of Shem to Abraham. So, kilala naman natin si Shem. Kaya may tinatawag na Semitic. Galing yan sa salitang Sem. And ang mga Muslim and even hindi Muslim, marami ngayong tao ang tawag sa kanila anti-Semitism. Ibig sabihin ng anti-Semitism, galit sila sa mga Hudyo at dapat silang ma-wipe out. So, yun ang tinatawag na anti-Semitism. At ang kabaligtaran naman nun ay Zionism, which is yung political Israel ay dapat mag-stand out against sa lahat. Pero sa atin, principle pa rin ng Christianism, love your enemy. Wala tayong papanigan sa dalawa, even though we are praying for Israel, because lang mag-pray sa Israel ay mabe-bless. Pero kahit naman sino ipag-pray mo, mabe-bless ka di ba? Tama po ba? Sabi ng Lord bless your love your enemy, bless them, di ba? Bless them. Kahit enemy, i-bless, hindi lang Israel. So, i-confess natin, maborn again silang lahat. Yan ang dapat para makasama natin sa kaharian ng langit. So, sa genealogy ni Abraham, ay itong genealogy na ito ay nagsimula kay Shem in chapter 11, verse 10. This generation of Shem was 100 years old. So, ito na yun, bigat Arphaxad. Then, babanggitin ko lang po kasi may mga important na
name na mababanggit tayo. Sabi dito sa verse 10. So Shem was 100 years old and begat Arphaxad. 2 years after the flood, Shem lived after he begat Arphaxad. 500 years, begat son and daughter, Arphaxad. 30 years begat Sala. Sa Arphaxad naman, Sala, 403 years. Nagkaroon ng sons and daughter. Hindi na binabanggit ang mga babae. So, lalaki lang. Si Sala naman, he begat Eber. So, yun na yung Eber or Heber na pinagmulan ng salitang Habiru o Hebrew. Sa mga clay tablets, Habiru ang nakalagay doon. So, yan yung malaking theological na pinagmulan ng mga Hebrew people, which is Heber. At itong si Heber, yun nga, nanganak siya, and isa sa mga anak niya, verse 16, ay si Peleg. At nakalagay dyan na itong si Peleg nagkaroon ng maraming anak, at itong Peleg na ito, mababasa natin sa back from the other chapter, nang ibig sabihin ng Peleg ay divide. Ito, i-quote ko lang sa inyo. At isang meaning din ng Peleg ay earthquake. Kaya dalawang meaning ito, ambiguous ito. Sa chapter 10, makikita natin doon verse 25, Peleg in his days was earth divided. Possibly ito yung division na panahon ng Babel at sumabay ang earthquake. So hindi lang division ng nation in language, possible din ito yung panahon ng division ng earth. Kasi pag sinabi mong earth was divided, earth means eretz. Iba yung earth, iba yung world, kapatid. Yung eretz, earth, physical earth yon. Pero yung world sa Old Testament, Hebrew, ang ibig sabihin nun, tabal. Pero yung hindi yung yung mabahong tabal tebel. Table. Sabi na lang natin table. Earth. Yung earth na yon, globe, yun ang ibig sabihin ng earth by extension sa strong definition. Okay? So magkaiba ang table at saka ang table ay sistema ng tao na may tao. Ang earth, kahit walang tao, earth pa rin. Hindi mo pwedeng tawaging earth ang world pag walang tao. Pag may hayop, pwede. World of animals. Ganun. May sistema yung mga animal doon. Inhabited world. Okay? Yeah, pwede. Pero yung earth lang yan. Kahit walang tao, walang hayop, earth pa rin. So magkaiba sila. Dito sa Peleg, sabi dito, ay sa 1025, earth was divided. Kaya yung sinasabi nilang kung maniniwala ka sa 6,000 years ang creation, kasama na rin ang division ng mga continents, malaking possibility na yun yung panahon na nagkaroon ng division ng mga nation. Inuna ang language and then isinunod na magkahiwa-hiwalay ang mga continents. Kaya doon na kumalat ang tao. Kaya sa science, it will confirm na reliable talaga ang Biblia. Okay? So nabanggit na yan natin sa aklat sa ating mga past lessons ng Genesis. You can review it. Ilalagay ko na lang din dito ang mga link sa ating live stream. Tignan nyo na lang yung description. So, titingin tayo doon. And tuloy tayo sa Genesis 11. Peleg, 30 years. Reu, and then 200 years. Nagkaanak na naman, babae, lalaki. From Reu to Serug, and Serug to 207 years. Si Nahor naman.
Then Nahor, ito na yon. Si Nahor at si Terah, and then si Terah kay Abraham. Okay? So, si Abraham, sabi niya dito, nung namatay si Haran, kapatid ni Terah, ay in the land of nativity in Ur, his nativity in Ur of Chaldees. So, nasa Ur sila. And Abraham and Nahor took them wives. Abraham wives si Sarah and Milcah, daughter of Haran. But Sarai was barren and had no child. And Terah took Abraham his son, and Lot, the son of Haran, his son, and Sarai his daughter-in-law, his son's wife, Abraham's wife. They went forth with them in Ur of Chaldees to go into the land of Canaan. And they came to Haran and dwelt there. And the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. At doon na papasok yung chapter 12. Hindi na debatable yung chapter 12 onwards. Itong chapter 1 to 11, this is very theological. Kaya ito yung tinatawag na Genesis 1 to 11, which is a study or deep study of Genesis chapter 1 to 11. Kaya inoffer natin ito as a doctorate study, pero kahit sino mapag-aralan, maintindihan naman natin. So thank you at pagpalain tayo ng Lord. Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay pinagpala ng Panginoon. Sa mga may tanong po, ay pwede pong magtanong. So sa mga nasa Zoom natin, pwede po tayong mag-question. Ito na yung Genesis 12 pero hindi na natin subject yan. Sa Old Testament survey na lang yan. In the world that demands well-equipped workers, what hinders you from biblical education? Busy schedule, tight finances, or feeling unqualified? At Mobile Bible School, we remove the barriers. Study anytime, anywhere, at your own pace. Whether you're juggling family, work, or ministry, MBS is designed to fit your life. No high tuition, no pressure. Earning your spiritual degree is just within reach. Made easier by the same high-quality education. Join a spirit-filled community of servant leaders. Be equipped, be empowered, be ready for greater service and influence for Christ. Start your journey today. Enroll now. Kaalam ang makalangit at biblikal na aral ay mapulay. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa Mobile Bible School. Ito'y abot kamay na sa bawat aralin. Tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat habang sa Diyos tayo nagtitiwala. Sabay ng kanyang salita ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa Mobile Bible School. Ito'y abot kamay na sa bawat aralin. Tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa bawat
Habang sa Diyos tayo nagtitiwala, sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan, tayo'y nagtitiwala, ang tayo'y nagtitiwala. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya, sa Mobile Bible School. Ito'y abot kamay na sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay sa pag-aaral ng salita. Tayo'y magwawagi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y mapupuri sa Kanyang biyaya. Tayo'y nagmamahalan